Metro Manila, handa ka na ba sa The Big One? Sunod-sunod na ang paglindol. Yumanig sa Cebu, yumanig sa Davao, yumanig sa Surigao, yumanig sa Zambales at sa iba't ibang panig pa dito sa Pilipinas. Pero gaano nga ba tayo kahanda kapag dumating na yung tinatawag natin na The Big One? Isipin nyo ang mundo na para siyang itlog. Merong puti, merong egg yolk at merong shell. Ganyan din ang mundo. Merong crust, mantle, at merong core. At alam nyo ba na sa ilalim ng crust ay meron tayong tinatawag na malalaking bato na kung tawagin natin ay tectonic plates. At sa sobrang bagal ng paggalaw nito, naiipon yung stress at pressure sa fault line. At kapag hindi na kinaya ng bato yung pressure, yun ang nararamdaman natin na lindol. Kaya kung makikita nyo, sa ating mapa mga bossing, meron tayong tinatawag na Manila Trench. Ayan. Ito naman yung tinatawag natin na Philippine Trench. Okay? At ito naman yung tinatawag natin na Negros Sulu, papuntang Negros Trench. At ito yung Cotabato Trench. Magkakahiwalay na trenches po yan. At naggagalawan po sila. So definitely, gumagalaw yung mga malalapit na trenches doon sa mga lugar na yun. Ibig sabihin, it's a natural occurrence na kaya tayo nililindol is yun talaga yung release ng earth para doon sa pressure na nabubuo sa ilalim. So ngayon mga boss, nag-invite kami ng geologist para lalo nating maintindihan para hindi tayo matakot kung sakasakaling dumating na nga yung tinatawag natin na The Big One. Kasi bibigyan niya tayo ng pinakamagandang solusyon, especially doon sa mga nagpapatayo pa lang ng bahay ngayon, sa mga bumibili ng mga properties, saan ba tayo dapat bumili, at bakit nga ba importante na magpa-soil testing muna tayo bago natin itayo yung mga struktura natin. At ngayon, ipapakilala ko na ang ating geologist na walang iba ang ating bossing, Boss Christian Magsino. Boss, yung The Big One ba anytime soon darating na yan? Yes, yung binigyan na tayo ng babala ng P-Box, kaya dapat tayong maghanda para sa nanarapit na The Big One. So, yung The Big One, kaya siya tinawag na The Big One kasi majority ng population nandito sa Metro Manila. So, yung trench na gagalaw, boss, itong Manila Trench. Yes po. At itong possible, itong Philippine Trench. Halimbawa, may bahay ako ngayon. Okay? Paano ako makakasiguro na safe ako kung sakasakaling may paglindol na malakas? Mas maganda yan, ipa-soil testing nyo yung mga area nyo para at least malaman nyo kung liquefiable. So, hindi masayang yung investment nyo sa property na ipapatayo nyo. Ano ba ibig sabihin ng liquefiable, boss? Sand content na pwedeng pag nahaluan ng tubig is pwedeng malusaw. Yung property mo is guguho. O guguho or bababa. Dito sa Metro Manila at maging sa ibang lugar, may mga area na yung tinatawag natin na liquefiable na kahit malalim ang pundasyon mo, may tsansa pa rin siyang lumubog. Yung may mga history ng landslides na natabunan na nung mga bagong mga lupa. Kaya kuminsan, hindi mo siya makikita through sa ibabaw lang. O sa tigas ng lupa lang. Ibig sabihin, kahit ikaw ay nasa patag na area, may tsansa na nung araw ay lubog na area yan. At kahit magbaon ka ng malalim dyan, posible pa rin na hindi mo matunton yung pinaka-pundasyon or pinaka-bato niya dahil nga dati siyang mababang area at tinabunan lang ng lupa. Yes, mas maganda yan, i-consulta mo, ipatesting mo yung area para makita mo yung characteristic ng liquefaction para yung itatayo mong building o bahay ay maging safe. Yung sa Pasay area, di ba tinabunan niyan, reclamation yan. Sabi ng marami, kapag lumindol daw na malakas, mawawala daw at mabubura sa mapa yung lugar na yan. Totoo ba yun? Hindi naman totoo yun kasi ginawa nila ng proper design yan. Tinesting nila bago nila gawa ng development plan. Alam na nila yung kung anong itatambak, kung may mga boulders or mga armor rock, mga sand. Kumbaga properly designed siya. So as if original na lupa talaga siya dahil yung mga nilagay doon talagang masisigurado natin na matibay. Oo, tama po. Kasi sila mismo rin ang nag-testing niyan bago nila kunin yung supplier na yun. Tanong ko, boss, paano kung yung contractor nun ay corrupt? Parang yung DPWH. Paano natin ngayon masisiguro? Baka mamaya malabnaw yan. Kasi ang myth na nagsasabi na pag lumindol daw, lahat ng bumili ng property doon, bumili ng condominium, nagpatayo ng mga building,
lahat daw yun ay mawawala at mabubura lang. Hindi naman mawawala. Kasi naka-properly design siya. Saka pagkatapos nung panambak nila o na-develop nila yung area is magdo-double check sila uli to see the result of the properties nung area, nung lugar na yun. Pero ito, Boss Christian, may tanong lang ako sa inyo. Bilang geologist, ano ang maitutulong mo sa lahat ng mga taong bumibili ng property, nagpapatayo ng bahay, nagpapatayo ng building? Bilang geologist, kasi kami ang expert sa pagdating sa environment. We are the geoscientists, so we will conduct an investigation para makita kung flooded ba yung area mo, para makita kung safe ba sa landslide, sa mga rockfall. Pwede namin i-soil testing yung area para malaman kung suitable yung itatayo mong structure or bahay sa area na yun. So mga boss, kung gusto ninyong ipacheck at kumonsulta sa professional, especially sa mga bahay ninyo, sa mga properties ninyo, kontakin ninyo ang CMKO Geotechnical Services. Yan po ay si Boss Christian para po mas maintindihan natin, especially yung mga nagpapatayo ngayon ng bahay at building, para malaman natin kung talagang safe at secured yung pinapatayo natin. Kasi delikado yan. Tsaka napakalaking investment, napakalaking abala pa rin kung sakasakaling mali yung magagawa natin. Anong cellphone number nyo, boss? 0968-855-5767 and 0945-561-2345. Kung meron po kayong doubt kung sakasakali may crack yung mga properties nyo ngayon, hindi kayo confident na kung sakasakaling darating ang the big one, kung magwi-withstand ba yung mga properties ninyo, pwede po yan i-check ni Boss Christian para po sa inyong safety. So with that, mga boss, maraming salamat and God bless inyo.